Magandang gabi mga kalapatids. Kamusta kayo? Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolof TV. Sa episode na ito mga kalapatids, kukunin natin yung ating dalawang ibon dahil magsasampa tayo ngayon para sa summer training sa Angeles, Pampanga. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 71, 72 kilometers air distance ang layo niyan mula dito sa ating kulungan, sa ating Flyers Love. So far, nakakauwi pa naman yung ating mga alaga at maganda yung performance nila nung nakaraan. San Fernando, Pampanga, target natin ay makadulo sila sa norte. Time check tayo mga kalapatids. Ayan, mag 8:30 na. Kailangan nating makapunta doon agad bago mag alas 9 sa ating loading station dahil mukhang maaga yata pipick upin yung mga ibon. Sa mga kanubi natin na sumusubaybay sa ating pagsasagawa ng weekly routine from Monday to Sunday. At meron tayong ginawang routine simula nung Monday, Tuesday, and Wednesday. So ngayon, araw ng Thursday, sa mga kanubi natin yung nag-aabang dyan, pagpasensyahan nyo na dahil hindi tayo nakagawa ng video kaninang umaga dahil marami tayong ginagawa. Pero ganun pa man, yung ginawa nating routine kanina mga kalapatids ay parehas na parehas lang yung ginawa nating routine pang Tuesday. Normally kasi dito sa schedule ng training sa weekdays, Tuesday and Thursday halos parehas lang yan. Basketing for training. Then Wednesday and Friday morning, liberation and arrival kung makakawi yung ibon. So normally parehas lang yung ginagawa nating routine sa Tuesday and Thursday. May mga pagkakataon lang na may dinadagdag tayo, mga supplement, lalo na kapag malayuan na yung liparan. Pero since wala pang 100 kilometers yung nililipad ng ating mga ibon, so patuka lang yung ating binibigay. At saka yung supplement nila weekly, yung hinahalo lang natin sa tubig. So ganun lang mga kalapatids. So sa mga nag-aabang dyan ng Thursday routine, balikan nyo na lang yung Tuesday routine natin. Ayan yung episode na yan. Yan yung mismong ginawa rin natin kanina para sa araw ng Thursday. Bago natin sila isampa dito sa ating training box na yan, meron tayong business dito. Kukunin natin yung itlog nito. Titignan natin kung fertile mga kalapatid. Sa malamang hindi to fertile, pero mabuti nang silipin natin para makatiyak tayo. Para makita na rin ng ating mga kanubi yung tsura nung fertile o hindi fertile. Kapag hindi fertile mga kalapatids ng kanubi, hindi mapipisa yun. Kahit nang itlog yung ibon nyo, after 18 days hindi mapipisa yun. So mabubugok lang yun at hindi magkakaroon ng inakay. So tignan natin. Alright mga kalapatids ng kanubi, ganito yung pamamaraan para malaman nyo kung fertile or may similya yung itlog ng inyong mga alaga. Gagamit tayo ng flashlight na yan para silipin yung mga itlog. So kukunin natin tong mga itlog na to, hiramin natin yung pugad. Okay mga kalapatids, nandito na yung itlog ng ating mga ibon. At ang gagawin natin, kukunin natin to, hawakan natin na maayos, dahan-dahan, iwasang mabasag, at itatapat natin dito sa ilaw na ito. Pasensya na kayo kung nakakasilaw. So pag tinapat natin yan dyan, ganito, okay, makikita natin dyan kung may mga ugat-ugat. Ayan mga kalapatids, so ina-expect ko na hindi to fertile, pero fertile itong itlog na to. Makikita nyo, mapula yung kulay ng itlog, medyo reddish, tapos may mga ugat-ugat. So ibig sabihin fertile. Pagka hindi fertile yan, ayan, ganito kulay niya, kulay dilaw. Ayan, nakikita nyo yung nagra-red sheet, yung paligid, dilaw mga kalapatids, at walang mga ugat-ugat. So hindi to fertile itong isa. Okay, nakukontra ng ilaw ng cellphone na hawak ko. Naka-flashlight kasi ako mga kalapatids. Pero tatanggalin ko yung flashlight saglit. Tingnan natin. Ayan, tinanggal ko yung flashlight. So ito yung itlog. Ayan, pagka ganyan ng kulay, walang ugat-ugat, kulay dilaw. Clear lang siya na parang ilaw ng bumbilya, kulay dilaw, walang ugat-ugat. So walang similya, hindi to mapipisa mga kalapatids. Pwede nyo nang iluto to. Okay, so ito naman ang tsura ng fertile mga kalapatids. Ayan, mapula. Tapos parang may mga, ayan, may embryo sa loob. Parang blood vessels, ugat-ugat, kita nyo, ayan medyo nakukontra kasi ng cellphone, ng ilaw ng cellphone, pero ayan, may mga ugat-ugat mga kalapatids at may embryo, ayan yung may pula na parang blood vessels. So buhay itong isang itlog na ito mga kalapatids. So ibabalik ko na mga kalapatids bago natin ituloy yung kwentuhan.
yan, binalik na natin sa ating mga ibon yung kanilang itlog. Baka magalit pa sila sa atin. Alright, so isa lang yung fertile dyan. Isa lang yung ini-expect natin na mabubuhay dyan. Yung isa wala na yun, hindi mapipisa yun mga kalapatis na kanubi. At gagawin nyo yan kung gusto nyong malaman kung may similya yung inyong yung mga itlog ng inyong mga alaga kapag ka 5 days pataas. Kalalabas lang ng ibon ng itlog, wala kayong makikita doon. Plain pa yon mga kalapatis. Kasi kailangan magkaroon muna sila ng incubation. No? Limliman muna nila yung itlog. Then doon na madedevelop yung itlog kung meron yung similya. Pero kung wala, plain lang yun. Kagaya ng nakita nyo doon sa isa. Alright? So iwan natin yan mga kalapatids. Kunin na natin itong ating mga ibon na isasampa. Unahin na natin to si second class, yung matapang nating ibon. Ito siya mga kalapatids, lagyan na natin siya dyan. Okay, ito naman yung isa mga kalapatids, lagyan na rin natin dito sa ating training box. Okay, medyo mabibigat pa yung ating mga ibon, kumbaga hindi pa nahuhugog yung kanilang katawan na pangkarera, yung panglipad na gusto nating ma-achieve nila. Alam, wag natin ilawan para hindi sila mag-away. Okay, so eventually kaka-training natin sa kanila, mahuhubog yung katawan niyan at lilitaw yung kondisyon ng pangangatawan na gusto nating taglayin nila, which is magaan pero may laman, very buoyant. Yun ang gusto natin mga kalapatids, dahil ibig sabihin nun maayos na nasusunog yung mga patuka na binibigay natin sa kanila, nagagamit or naku-convert into nutrients na ginagamit ng kanilang katawan, at walang naiiwang mga taba-taba or unnecessary muscles na nagpapabigat lang sa kanilang paglipad. Gusto natin yung katawan nila, yung pang marathon, kumbaga sa tao, hindi siya mataba, hindi siya ma-muscles. Alam niyo yung parang katawan ni Bruce Lee, ganun yung gusto nating maging katawan nila. 8:30 na mga kalapatids, gabiyahin na natin to. Nako, yari, time check tayo. Ang aga naman ito dumating mga kalapatids. Nahuli na naman tayo, hindi natin nakita na kuhaan yung kanyang paglanding. Ayan, yun. Good morning sa inyo mga kalapatids, welcome back dito sa ating tambayan Choco Love TV. Sabi ko aakyat ako ng 7:34 kasi nga ang release doon sa release area ay 6:34. Sa isang oras tayo aakyat dito sa ating flyers slot para hindi tayo maghantay ng matagal. Kaya lang ang bilis naman dumating nito, hindi ko na-expect. Mukhang nahihiyam to sa ginagawa nating adjustment sa sistema. Ay nako, hindi yan ang iinumin mo, electrolytes ka dapat. Sige, mamaya na lang. Wala, naunahan tayo, tanggalin na natin to. Irresponsible tayo mga kalapatids. Tignan nyo, naunahan pa tayo ng ibon umuwi, tapos hindi pa natin na-prepare yung kanyang iinumin. Hindi ko alam kung kanina pa siya dyan, wala na siyang hingal, pero sa tingin ko ginawa nating stamina training sa kanya, yung 1 week training camp na ibinigay natin sa kanila para hubugin yung kanilang stamina. Kung mapapansin ninyo, nagbunga sa kanila yon mga kalapatids. Hindi sila hinihingal, hindi sila hinahapo sa liparan nila. Habang nagtitraining sila papalayo ng papalayo, nahasa na patuloy na nasasanay yung kanilang stamina. So magandang pundasyon yung ating ginawa na pagbibigay sa kanila ng training camp para hubugin yung kanilang stamina. Ayan, bigyan lang natin ng kaunting pagkakataon itong ibon na to na makapaglabing-labing sila mga kalapatids. At siguro gagawa muna ako ng electrolytes para pansalubong dun sa isa nating ibon na hanggang ngayon wala pa. Time check mag 7:45, so nasa 1 plus pa rin naman yung bilis niyan. Pero tignan natin kung makakauwi. So, napakaganda ng panahon mga kalapatids, napakaaliwalas. Sigurado mamaya mainit na naman. Matatandaan ninyo dun sa nakaraang training natin sa San Fernando, Pampanga. Ito na mga kalapatids. Ayan na, umikot lang. Ayan na, nasa na yun, umikot lang. Andyan na yung ibon natin. Naku, may nakasabay siya. May nakasabay siyang ibon. May nagpaparonda kasi. Ayan sa mga kalapatids. May kasabay siyang white flight na blue bar. Ayan na. Naku mga kalapatids, sumabay nga sa kanya. Hindi sa ating to mga kalapatids, may dagit tayo.